Atong pagtawad sa tungalan ng Arsobispo ni Archdiocese of Zamis, Most Reverend Archbishop Martin Sarmiento Muad, nunya sa puwang ko kapakong ng Guluchal Parish, lagin sa Occidental, Reverend Father Alfredo Malalis. Welcome nining kusada sa Pagtuong Katoliko Facebook Edition. Busa sa ngalan sa Catholic Crusade Ministry, ang evangelistic arm of Apologetics Ministry sa Oasis of Love Charismatic Community. Sa tuwang head crusader, Tatay Paul San Pablo Lima nga kanunay, walay puas nga nagpalikod ni nga tuang weekly nga apologetics ug catechism nga program pinagi sa Facebook ug karon upload din usab sa YouTube ug sa tuang Tatay Dudong Limchua nga moy ato ang head servant sa Oasis of Love Cebu, sa tanan natong pamilya sa CCM ug sa Oasis of Love. Ug gani dili nato kalimtan ng espesyal nga nagpalikod o nag-sponsor ni ato ang episode, si Ma'am Jenaline Espadilla nga karon nakabase sa Saudi Arabia. Mga kaigsuunan kini nga episode gani ato kining giputol sa duha ka nagkalahi-lahi nga episodes. Kini mga kaigsuunan mao ang atong pagtubag sa usa ka programa kung diin kini gina-ere sa TV, sa radyo ug sa uban pa nga multimedia nga pamaagi, kung diin lantaran ang akusasyon sa usa ka maong programa kabahin sa tuang santos sa simbahan. Kaubanan sa pagtuo niini. Gani ang mga programa mao ang gititle nga ang pagbubunyag, kung diin kini programa nga gipalikuran sa INC nga tinupod lamang ni Felix Manalo niadtong 1914. Nganong gibuhat man nato kining maong pagtubag sa ilahang programa? Kay unas tanan mga kaigsuunan daw susama sa balik-baliko natong istorya, ang bakak kanunayon og pahayag daw susama kining tinuod ngadto sa mga tao nga wala gyud intaw na sayod. Mga kaigsuunan, wala kita nanguna niini, kundili ato lamang gitubag ang mga akusasyon ug mga pagpangdaot bahin sa atong mga pagtulunan nining santo sa simbahan. Gani pangatuod niini ang episode sa ang pagbunyag nga ato ang tubagon karon, pinagi niining ato ang kaugalingon nga episode sa ato ang krusada sa Pagtuong Katoliko. Niiri man niadtong 2018 pa lang. Karon mga kaigsunan, unsa man ang topic sa buong episode sa programang Ang Pagbubunyag, ang ato ang karong tubagon. Ilahang gidiscuss ang pagtulunan o gani mao gayud kana ang kamatuoran, ang kabahin sa Santissima Trinidad or the Holy Trinity. Gani ato ang lantawon. Gani gisugdan sa maong host nga si Mr. Dan Libag ang pag-akusa sa ato ang pagtulunan bahin sa Santissima Trinidad. Pinaagi niini. Ayon po sa banal na kasulatan, kaninong alipin ang mga hindi po nakakakilala sa tunay na Diyos? Basahin po natin ang pahayag ng Apostol Pablo dito po sa Galacia. Pakinggan po ninyo ang 4. Sa talatang 8, ganito po ang kanyang sinasabi. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Gani, lantaran niyang giingon nga ang matud pa niya ang wala gayud daw nakaila sa tinuod nga Diyos. Ulipon sa mga Diyos-Diyos. Karon akusahan man ni Mr. Dan Libag pinaagi sa ilahang programa nga ang pagbubunyag nga
Lagi ang mga Trinitarian kun ang mga kitang mga Kristiyano nga nagtuo sa Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, tulo ka persona sa nag-inusarang Dios. Akusahan man kita niya nga nagsimba kuno og Dios or nahulog nga ulipon sa mga Dios. Nan kay ang Amahan isa man sa mga persona sa tulo ka persona sa nag-inusarang Dios. Nang karon mga kaigsuonan, akusahan man kita niya nga naulipon lagi Ginoo sa Dios. Sa to pa mga kaigsuonan, nahulog nga iyahang giakusahan nga ang Amahan nga Dios usa di ay ka Dios. Yan mga kaigsuonan, iyahang igamit ang teksto sa Exodus Kapitulo 20 kung diin yang gipamatud-an nga unsa kadautan ang pagbaton og Dios ug pagsimba sa Dios. Mga kaigsuonan, wala na to na deny ang kamatuoran mahitungod ni ana kay unas tanan wala bang gid pud kitay Dios. Gani atoa kining lantawon. Bakit po isang napakalaking kasalanan na ang tao ay mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga hindi tunay na Diyos? Ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5. Ganitong sabi ng tunay na Diyos: "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin." Mga kaigsuonan, baliko na to nga wala gayud nato gikontra ang maong teksto, bersikulo, mga kaigsuonan, kay unas tanan wala gayud kitay Dios. Kaya ang Amahan nga maong mabasa sa Biblia, mao man ang atong gisimba, ang bugtong Dios nga adunay tulo ka nagkalain-lain nga persona. Gani mga kaigsuonan, giapil nila og padungog-dungog, no? Kay lagi klaro man o bistado man ang ilang pamaagi, kung diin ipaagi nila sa padungog-dungog ang ilang mga akusasyon. Mga kaigsuonan, gihapit nila o akusa sa toa, gipahid nila ang sala sa pagbaton og Dios. Dili usab sa pagbato na to og mga imahin og mga rebulto. Mga kaigsuonan, ang imahin ba sa santo sa simbahan, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ba ang gimin sa pagkasulat niya ng mga teksto sa Exodus? Mga kaigsuonan, dili. Kaysa pagkasulat sa teksto diha sa Exodus, mga kaigsuonan, adunay mga tao nga nagsimba og mga peke nga Dios. Gani mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto Kapitulo 8 nga ang meaning sa Dios di ay katong mga dili tinuod nga Dios. Nan mangita ka og imahin sa mga dili tinuod nga Dios, sama ni Molok, ni Baal ug sa uban pa. Diga sa sulod sa santo sa simbahan, bisan pag sa tagsatag sa kabalay sa mga Katoliko, wala may gid kay makita. Gani mga kaigsuonan, dili baka sila ang naunay niini. Nganong nakaingon man kita nga sila na hinuon ang naunay sa maong teksto nga ilagi gamit, mga kaigsuonan. Kay unas tanan ang gi-mention sa Ginoo diga, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Dili mo simba og laing Dios. Pero para kanila ang Ginoong Hesus tao ka man. Unya sa ilang pagtulunan, ilahang gisimba ang Ginoong Hesus.
Sa to pa misimba silang tao. Sa to pa mga kaigsuonan, gi-violate na nila ang pagtulunan sa Ginoo nga dili mo simba og laing Dios, pero para nila tao gabay ang atong Ginoong Hesus. Unya nganong gisimba nila. Unya gawas pa ni ana mga kaigsuonan, lantaran nga mabasa sa ilang pasugo mabasa nato nga gula niadtong Mayo 1996 na kung diin mingon sila nga si Felix Manalo nga ilahang founder, ilahang gyud gisimba. Gani atong basahon. Nung isinilang ang sinugo, nagsimula siyang nag-isa na batbat sa pagsasaga. Si Ka Felix Manalo, pangalan niya luwalatiin at sambahin. Pasugo, Mayo, 1976. Unya nabatigdan po ninyo nga gibasa sa maong host sa maong programa nga ang pagbubunyag nga si Dan Libag nga lagi gibasa niya nga gidili ang pagbutang og rebulto, pagbaton niini. Pero mga kaigsuonan, nganong naaman sila rebulto, nganong naaman sila mga imahe sa ilang founder nga si Felix Manalo ug sa ilang mga lideres nga gani sama nilang Eranio Manalo o ni Eduardo Manalo. Ug dayon misugod sila sa pagtira sa pagtulunan may tungod sa Santissima Trinidad or the Holy Trinity, pinaagi niini. Paano po ngayon ang mga relihiyong nagtataguyod ng paniniwala tungkol sa tinatawag na Trinidad? Ito po ay ang aral na ang Diyos daw ay may tatlong persona na pare-parehong mga Diyos di umano. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mga kaibigan, iyan po kaya ay tunay na Diyos o isang Diyos-Diyusan? Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, ang isang tunay na Diyos po ba ay binubuo ng tatlong persona na pawang mga Diyos? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa po nating nakasulat dito po sa Juan 17:1 at 3. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ilang gustong ipahiwatig or gusto ginilang i-insist nga ang Ginoong Hesus tao o pinadala sa Amahan. Pangutana, ang santo sa simbahan ba supak ni ana nga tao ang Ginoong Hesus? Ang tubag dili. Gani kapila na nato gituki sa ato ang programa nga kining kusada sa pagtuong Katoliko nga ang Ginoong Hesus duha ang iyang kalikasan or iyang nature. Dios ug tao, 100% human, 100% divine. So, dili gayud supak ang santos nga simbahan nga tao ang Ginoong Hesus. Ang gisupak nga dili Dios ang atong Ginoong Hesus, kay Dios man siya ug tao. Mga kaigsunon, mabasa na to sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 30 nga, nag-ingon ang Ginoong Hesus nga siya ug ang Amahan usara. Gani ang mga dili motuo sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesus sama sa mga Hudiyo kaniadto sa iyang panahon ni punit og bato. Kung atong tiwason ang versikulo 30 padung sa 33, nag-ingon din na nga ni punit og bato ang mga Hudiyo para batuon ang Ginoong Hesus. Kung sa may gingon sa Ginoong Hesus, nag-ingon siya nga nganong batuon man kuninyo. Ningon ang mga Hudiyo, dili ka na mo batuhon tungod sa imong kamaayo, kundi ikaw nagpaka-Dios pero tao ka lang. Mga kaigsuunan,
ang ANC 1914 nga dili mo to sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesus daw susama kanila ang mga Hudyo. Basin baya og moingon ang Ginoong Hesus pagbalik niya diri sa kalibutan, moingon siya og ako ug ang amahan usaga. Basin biyag ang mga ANC mo punit mo og bato nya batuhon ang atong Ginoong Hesus. Kay moingon gid sila, ikaw tao lang ka, nagpaka-Dios ka. Mo ka banay hinungdan nga batuhon ang Ginoong Hesus sa mga Hudyo nga mga dili tumutuo. Tungod kay miingon ang Ginoong Hesus nga ako ug ang amahan usara. Kung inyong namatikdan mga kaigsuonan, ang host na si Dan Libag sa maong programa nga ang pagbubunyag migamit og ebanghelyo ni San Juan. Isip pagpamatuod nga ang Ginoong Hesus tao. Pero mga kaigsuonan, pila na po nato kahigayon niining ato ang programa nga gigamit po nato ang ebanghelyo ni San Juan para pagpamatuod nga siya Dios. Dan kung kana tinuod manggali ang iyang argumento, nahulog nga nag-wrestling na ang ebanghelyo ni San Juan kay naay portion nga mingon ang ebanghelyo ni San Juan nga ang Ginoong Hesus tao, pero ang gigamit po nato nga ebanghelyo ni San Juan mingon na siya Dios. Nag-away baka na sila? Ang tubag na dili. Kaya kamatuoran niya na mga kaigsuonan, mabasa nato sa pinakaunang kapitulo sa ebanghelyo ni San Juan na nag-ingon sa bersikulo 1 niini nga nag-ingon sa sinugdanan anian ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Gani mo ambak kita sa bersikulo 14 nga nag-ingon ang pulong nahimong tawo ug nipuyo siya uban kanato. Mga kaigsuonan, dili kita supak sa mga bersikulo nga gigamit sa host ni or sa host na si Dan Libag, no, sa mga programa. Kay nagatuo man kita sa matuoran nga ang Ginoong Hesus tao. Pero naaga na nila karon kumutuo sila sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesus Dios. Nga mabasa mabud ka na sa Biblia. So it's up to them kung unsaon nila na pagsagang niya ng mga kamatuoran nga mabasa nga usab sa Biblia. Mga kaigsuonan, ang Ginoong Hesus daw susama sa mabasa nato sa sulat ni San Pablo nato sa mga taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 padung sa 8 nga ang Ginoong Hesus nagpaubos nga daw susama sa ulipon bisan siya Dios. Gani ato ang basahon. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kaigsuonan, natural nga mabasa sa santos nga Biblia nga ang Ginoong Hesus magampo gano man kay tao man pud siya. Magampo siya sa amahan kay tao man pud siya. Pero mga kaigsuonan, mabasa usab sa santos nga Biblia nga siya simbahon. Anong siya simbahon man? Kay Dios man siya. Mabasa na to sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, kapitulo 1, bersikulo 4 padung sa 7, nga nag-ingon, At nang isinugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sumahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. mga kaigsuonan, mabasa na to sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Hebreo, kapitulo 1, bersikulo 8, mo kini ang gingon. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya,
ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ilang sigig basahon ang mga bersikulo o mga kapitulo sa Santos nga Biblia ang Ginoong Hesus pinadala og sinugo sa amahan. Pangutana mga kaigsunan, makapaguba baka kana sa argumento ug sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesus Dios? Ang tubag dili. Kay unas na mga kaigsunan, nagatuo kita sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesus tao. Pero sila mga kaigsunan, wala sila nagatuo sa kamatuoran nga ang Ginoong Hesus Dios. Mga kaigsunan, pangutana, nganong ang pagkatao ka man sa Ginoong Hesus ang ilang basahon, dili man nila basahon ug apil nga mabasa gayud litra por litra nga ang Ginoong Hesus Dios. Dili nila aminon silang kaugalingon. Labon bitaw ang mga panagna kunuhay nga wala ka bagyoy kamatuoran nga para nila panagna kato bahin sa ilahang sugo kunuhay, anghel kunuhay nga si Felix Manalo nga mo ilang founder, tuuhan nila nga wala gyud mabasa dira nga litra por litra nga kang Felix Manalo gayud kato. Mga kaigsuunan, kamo na lang ang bahala sa paghukom ni ana. Ilaha dayon nga pasanginlan ug akusahan ang mga Trinitarian or nagtuo sa Santissima Trinidad nga ang kita nga nagtuo sa Santissima Trinidad simba sa Diyos. Pero mga kaigsunan, kinsa karon ang nahulog nga nagsimba sa Diyos. Kay para nila tao ang Ginoong Hesus pero ilang gisimba. So nagsimba sila tao. Unya, klaro po sa atong gibasa ganiya nga pasugo magasin nga nagsimba sila kang Felix Manalo. Pero mga kaigsuunan, dili ko na to ilayo ang posibilidad nga basin kini nga simbahan or sekta nga tinukod lamang og tao wala kasabot sa pulong nga persona or person. Mga kaigsuunan, ato ang i-define ang word nga persona or person nga a person is an individual having its own consciousness. Mga kaigsuunan, siguro na misinterpret nila ang Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad usa ka Dios apan nay tulo ka persona. Lahi kana siya sa oneness nga gituuhan sa laing mga pundok, mga oneness Pentecostal churches, nga kundiin para nila ang amahan mao kapoy nahimong anak, ang anak mao kapoy nahimong Espiritu Santo. No, back and forth. Oneness. Pero ang Trinity or the Holy Trinity o ang Santissima Trinidad dili ingana. Ang amahan lahi ra gyud ang anak. Ang anak lahi ra gyud sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lahi ra sa amahan o sa anak. Mo kana ang Santissima Trinidad. Gani mo gamit kita og analogy ni ana. Ang analogy sa Santissima Trinidad ang susama sa mangga. Ang mangga lahi ang panit dili mao ang unod ug ang liso. Ang liso dili mao ang unod ug ang panit. Ang unod dili mao ang panit ug ang liso. Pero tulo ba sila ka mangga? Dili. Apan usa ra sila ka mangga. Mga kaigsunan, tinuod ba pod ang oneness Pentecostal nga mga simbahan nga ang amahan mao kapod ang anak mao kapod ang Espiritu Santo mao kapod ang amahan ug ang anak. Dili. Kay ang Santissima Trinidad mga kaigsunan nagpakita diha mismo. Nagpadayag diha mismo nga sila bisan pag isa sila ka Dios tulo kabuk ilang persona. Man dapit nakita didto sa bunyag sa tong Ginoong Hesus. Kung din ang amahan namulong, ang anak mao katong gibunyagan nga nagpakatao,
ug ang Espiritu Santo nahimong daw susama sa usa ka dove or kalapati nga mitugdon sa abaga sa tong Ginoong Hesus. Una mibalik kita sa maong isyu mga kaigsuonan. Dugang pa sa ilang pagpamatuod daw kuno nga sayop lagi daw kunuhay ang Santissima Trinidad. Gani paminaw nato kining video. Ang mga apostol at ang mga tunay na Kristiyano sa kanilang panahon, alamin natin, sino rin po ang kinikilala nilang Diyos na tunay. Baka naman po, pagdating sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay nasama na ang ating Panginoong Hesukristo, kasama na rin po ang Espiritu Santo sa tunay na Diyos. Ganyan nga ba ang binabanggit ng Biblia? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang sinasabi sa unang Korinto sa 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Gigamit sa maong host sa programang ang pabubunyag ang mga ngalan sa apostoles. Kaya lagi daw, matod pa niya, butuo ba kuno ang mga apostoles sa Santissima Trinidad? Gani migamit siya o mga bersikulo ni ini. Mga kaigsunan, kung muingon siya, no? Na mituo ba ang mga apostoles sa Santissima Trinidad? Mituo. Gani basaw na to ang sulat ni San Mateo. Usa ka apostoles diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga nagingon. Kaya't habang kayo'y umayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Gani mga kaigsunan, gamitan nato og litra por litra nga translation sa Bible mga kaigsunan. Mugamit kita og The Voice translation. Mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga nagingon. Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Dan karon mga kaigsuonan, unsa man pod ang mabasa nato sa sulat ni San Juan nga usapod ka apostol sa Ginoo mahitungod sa Santissima Trinidad. Gani mabasa nato sa unang sulat ni San Juan kapitulo 5 bersikulo 7 ug mo kini ang gingon. For there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. So unsaon nila karon pagpanubag nga mabasa man di ay lagi sa Santos nga Biblia nga ang mga apostoles naghisgot sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gani mabasa nga ang Amahan, Anak or ang pulong ug ang Espiritu Santo usa ra. Unsaon na nila karon pagpanagang mga kaigsuonan? Mga kaibigan, ang doktrina tungkol po sa tinatawag nilang Trinidad o ang aral na sa iisang Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng mga banal na kasulatan. Karon sige mangyud sila panginambog ang INC 1914 nga tinukod lamang ni Felix Manalo nga sila lagi gid kuno Bible based ra gyud or sa Bible lagi nagbase. Karon mga kaigsuonan, kinsa man sa ilang membro or bisag kinsa sa ilang mga ministro or sa ilang mga membro ang makapakita og bersikulo sa Biblia nga daw susama pareha sa giyaw-yaw karon sa host na si Dan Libag. Aminado po ba ang mga tagapagturong Katoliko na ang kanilang doktrina tungkol sa tinatawag na Trinidad ay talagang hindi mababasa sa mga banal na kasulatan? Tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba
ang mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan? Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla, ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Kung mga kaigsunan, migamit sila og libro nga gikan sa santo sa simbahan og sinulat sa kapare. Nga daw lagi nagpamatuod nga dili lagi daw kuno lagi kuno tinuod ang Santissima Trinidad. Kung mga kaigsunan, ato ang patubagon ni ana ang mismong Vice President sa Catholic Faith Defenders National, kamo si Sir Wendell Talibong. Gani ato ang lantawon. Ngunit mahilig silang gumagamit sa aklat Katoliko, mga kapatid. Pero paano nila iniikot at paano nila ginagamit upang madaya at mabulag ang mga kapatid natin sa pamamagitan ng pagchap-chap sa naturang aklat. Ito po ang kanilang ginagamit, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano na sinasabi ni Ministro Dan ng Iglesia ni Cristo na inaamin po ng otoridad Katoliko. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat sa lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig nang nagkaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sasabihing meron ng mga babala, pahiwatig o pagtatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita na layon ng mga manunulat sa lumang tipan. Yan lang. Minto na siya. Pero may karugtong. Hindi niya binasa sapagkat mabubuko sila. Ano po ba ang karugtong? Ito. Ayon sa sinabi na sa atin, nagsisimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga ng kabanal-banalang isang tatlo ay isiniwalat lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ang anak sa makatuwid ang pasimula ng lubos na pagkilala sa atin sa Diyos. So klaro mga kaigsuunan nga incomplete ang ilang pagbasa sa referensya. Incomplete ay insigod, incomplete. Mga kaigsuunan, klaro nga wala nila tiwasa o basa. Mga kaigsuunan, dili tumong sa author nga isulti niya nga wala lagi gyoy Santissima Trinidad. Kundili gigon sa author nga bisan kaniadto sa Old Testament days dili patinaw ang bahin sa tulo ka persona sa usa ka Dios. Nganuman kay wala pa natawo ang pulong nga mao ang Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, unsa di ay sumpay sa maong referensya nga gigamit gibasa sa INC 1914. Nagingon nga nadayag lamang ang kamatuoran ug bahin sa Santissima Trinidad inaagi sa pagkatao sa tong Ginoong Hesus. No, mao gali nang mabasa nato sa sulat ni San Pablo ngadto kay Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nga mo kini ang gingon.
hindi makakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hentil, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Kay lagi ang Santissima Trinidad misteryo man. Sa may definition sa misteryo, nakita nimo kay balo ka nga existido pero wala ka kabalo sa kinailadman. Mao gali nang gisulti dira sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo nga mao kana ang hiwaga or misteryo sa tong relihiyon nga nadayag lamang pinaagi sa pagkatao sa tong Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, ato ang tukion ang lain pagsumpay sa mga programa, ato ang tubagon ang kada akusasyon nga iyang gamiton pinaagi ni ng tong programa. Hantod na lamang sa sunod nga part ni ining ato ang 2-part special sa pagtubag sa mga akusasyon. Sa ngalan namang sa Catholic Crusade Ministry, ang Evangelistic Arm, Apologetics Ministry sa Oasis of Love, Charismatic Community. Ini lamang sa 2 days.